buksan ang kanyang isip upang tanggapin ang mga bagong panukala ay isang hangal. Ang taong hindi magbabago ng kanyang paninindigan na maging dahilan ng kanyang pagbagsak at kabiguan ay isa ring hangal. Seven more star drops. Kita mo party yan. Big sets. Mga bilang 6:25. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Disclaimer: ang pintong ito ay ayon lamang sa aking nakalap na impormasyon at ang source nito ay mula sa isang taong malapit, pinagkakatiwalaan at paboritong kapamilya. Ito ay hindi gawa-gawa at ito ay may mga ebidensya. Si Doña Josefa Edralin Marcos ay ang ina ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Isang Filipinang guro, profesora at magaling na atleta. At naging asawa naman niya si Don Mariano Robio Marcos, isang lawyer, educator at politician na nagmula sa Batak, Ilocos Norte. Nabiyayaan sila ng 4 na magagaling at mahuhusay na mga anak. At sila ay nagngangalang Ferdinand, Pacifico, Elizabeth at Fortuna. Ano ang malalim na hiwaga at lihim sa pagkatao ni Doña Josefa Edralin Marcos? Ayon sa aking source, ang mag-asawang Doña Josefa Edralin Marcos at Don Mariano Marcos ay tumira sa Digo City, Davao del Sur, Philippines. Sakop ng Mindanao. Doon ay pansamantala sila ay nanirahan. Ang katanungan ngayon, papaanong ang pamilyang ito ay napadpad sa Mindanao samantalang ang kanilang pamilya ay nagmula pa naman sa Ilocos Norte? Hindi kaya'y meron silang tinatagong lihim na ayaw nilang malaman at matuklasan ng kanilang mga kababayan? Sapagkat ito ay maaaring malaking iskandalo at kahihiyan. Ayon sa aking source, si Doña Josefa Edralin Marcos ay nakatalagang maging asawa ng isang prinsipe ng China. Ang prinsipeng hinahanap na nawawala sa China, subalit ito'y napadpad sa ating bansang Pilipinas, sa bahagi ng Candon, Ilocos Norte. Sapagkat ang nakatadhana ay nakatadhana at kailangang mangyari, silang dalawa ay pinagtagpo ng kapalaran. Nagtagpo ang kanilang mga landas, nagkapalagayan at nagkaroon ng lihim na ugnayan. Ayon sa kwento, ang ugnayan ng dalawang nagmamahalan ay nagkaroon ng bunga na hindi inaasahan. Sapagkat dahil masyadong konserbatibo ang mga kaugalian noong araw, kailangang ilihim, itago at nang hindi mabulgar ang isang napakalaking kahihiyan. Sino ang mananagot? May kaukulang bayad ang sinumang sasalo. At meron ngang tumanggap sa napakalaking alok at doon ay itinago sa malayong lupain. Ang tanong ngayon, sino ang naging bunga at ano ang pangalan ng ama? Bakit kaya mga kapatid napakaraming alam ni King RP Rodolfo M. Palpalato patungkol sa kwento ng buhay ni Doña Josefa Edralin Marcos? Bukod sa parehong dugo ang nananalaytay sa kanila, ang dalawang ito ay napakalapit pa sa isa't isa. Kaya naman itong si King RP ay binansagang Pabu o ang paborito na apo. Dahil sa pagiging paborito,
Malaki ang posibilidad na sa kanya ikinukwento lahat ang mga nakaraan ni Doña Josefa Edralin Marcos. Ang sarap pa naman makinig ng mga kwento noong mga nakaraan. Ating pakinggan ang ilan sa mga kwento sa akin ni King RP Rodolfo M. Palpalatok. Nakatalaga prinsipe. Ng China? Kasi hindi nila pinupusan. Ang, ang ayon sa kanila, boss, last king. Siya yung last king na napunta rito, pero napunta rito sa Pilipinas. Kasi sa... Hindi nila alam dyan. Hindi nila alam. The last king, di asawa yan ng lola ko. Kaya, yung Mr. Marcos, o siya yung pamandyan na anak ng lola ko, hindi nila alam. No? Dati, yung lalaban si Mr. Marcos, bakit nagbibigay sila ng 50 karton ng pera ang katapat ng milyon Oo. sa kanto nito. So, yan ang lahi ng royal. No? Sila magdatatag na money. Bakit itong Chinese, they fight against the Allied Forces dito sa Pilipinas. Oo nga, sila ang nakipaglabanan ng ano eh. Bakit napugutan sila ng ulo rito? Bakit mayroon tinatawag nila Intramuros? Bakit may tinatawag sila Chinatown? Oo. Bakit sila namamayang pagluto ng particular? Mga katanungan na dapat na masagot. Yun, tama. Ayon mga kapatid, ating narinig ang iilan lamang sa mga naging kwentuhan namin ni King RP Rodolfo M. Palpalatok. Subalit ito ay napakarami pa. Si Doña Josefa Edralin Marcos ay nagkaroon nga ng anak rito sa prinsipe na mula sa China. At ang kanilang naging anak ay nagngangalang Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Ano ba ang pangalan ng prinsipeng ito? Halika kapatid at ating alamin. Siya po ay nagngangalang Chai Feng. Born February 12, 1883 and died February 3, 1951, also known as Chai Feng, Prince of Chon. Formerly known by his title Princeton. He was a Manchu prince and regent of the late Qing dynasty. He was a son of Yi Huan. The true father of President Ferdinand Edralin Marcos of the Philippines with Doña Josefa Edralin Marcos. Ang mga kapatid, ang tunay na ama ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Ayon sa iba, tinatawag siyang Chua Tai Li. At ayon rin naman sa iba, si Mr. Marcos ay tinatawag ring Chua Tai Li. Research po natin ng mabuti mga kapatid. Nang sa gayon ay hindi tayo malito. Prince Chai Feng, Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos, at King RP Rodolfo M. Palpalatok. Teka, bakit tila bagay mayroon akong napapansin ritong magkasing itsura ang kanilang mga mukha? Ang puno kaya ng mangga ay namumunga ng suha? Ayon kay King RP Rodolfo M. Palpalatok, isa raw sa rason kung bakit paborito siya ng kanyang lola, si Doña Josefa Edralin Marcos, sapagkat naalala raw nito sa kanya ang kanyang unang sinisinta, ang kanyang unang pag-ibig o ang kanyang first love. Ayon sa kwento, itong Prince of Chon ay isa raw gold trader. Noong siya raw ay nabubuhay pa, siya raw ay ang financial supporter
ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos sa kanyang pagkakandidatura sa politika. Malaki ang posibilidad na bago pa man lumisan sa mundong ito, itong Prince of Son ay malaki ang naiwang kayamanan kay Doña Josefa Edralin Marcos. At ganun na rin sa kanyang anak na si dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Kaya't ang tanong ngayon, kanino kaya nila naiwan ang kanilang mga kayamanan? Siyempre, walang iba. Ito ay ating makikita at mababasa sa Last Will and Testament. Ito ang Last Will and Testament ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos at ni Doña Josefa Edralin Marcos. Sa litratong ito ay makikita natin silang tatlo. Ang dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos, si King RP Rodolfo Impalpalatok at Doña Josefa Edralin Marcos. At rito ay makikita natin ang kanilang mga perma. Kaya naman mga kapatid, huwag na kayong magtaka kung bakit na ibigay kay King RP Rodolfo Impalpalatok ang Last Will and Testament. Siguro naman ngayon ay nalalaman nyo na kung ano ang ugnayan nila. At mga kapatid, dito na nagtatapos ang kwentong ito. Kung inyong nagustuhan ang aking content na inilabas ngayon, huwag kalimutang mag-like, comment and share. Paki-subscribe ang aking channel sa mga bago pa lang napadpad rito. Huwag kalimutang i-hit ang notification bell para laging updated sa lahat ng mga content na aking ilalabas. Maraming salamat. God bless us all. Bye-bye.